Isa pa po sa halimbawa po ng paggalaw ng Espiritu Santo, Gawa chapter 4 verse 29 to 31. Pagbasa mula sa aklat ng mga gawa, at ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Bigyan ninyo ng katapangan ang inyong mga alipin upang ipangaral ang inyong salita. Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling at loobin ninyo sa mga pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Salamat. Ito po isa pa pong halimbawa ng paggalaw ng Espiritu Santo sa buhay ng isang tao. Sa pamamagitan po, una, ng panalangin, no? At pangalawa po, pagpapahayag ng salita ng Diyos. Bago po ulit ako magbahagi sa inyo po ng ika-4 na lesson, sinabihan po ako ni Mother Lacey, sabi niya, Isel, baka pwede ka magbahagi ng salita ng Diyos ulit, mag-share, kasi nga hindi pwede si Sister Michelle. Kinabahan na naman ako kasi every time na nag-share po ako, lagi po ako kinakabahan. Sabi ko, Sister, sige po, payag po ako. Basta po, Sister, pag-pray nyo na lang din po ako na meron po akong maibahagi, meron po akong ma-share. So, ganun po, no, paano kumilos ang Espiritu Santo. So, kaya po ako nakakapagbahagi sa inyo ngayon. So, ganun po, no, minsan, isa po sa paggalaw ng Espiritu Santo sa buhay natin is makakapagpahayag po tayo ng salita ng Diyos. Natatandaan ko nga po noon, 17 to 18 years old po ako nung ako po ay nag-aral ng salita ng Diyos. Ang sabi sa akin ni La Sister Giselle, kapag tapos mong mag-aral ng salita ng Diyos, dapat ibahagi mo din kung ano yung natanggap mo sa pag-aaral ng Bible o sa Bible study. Sabi ko, wala sister, hindi ko po kaya magpahayag ng salita ng Diyos. Hindi ko po nakikita yung sarili kong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero bakit po ako nandito ngayon sa harap niyo? No? Simply because ito po is halimbawa rin po ng paggalaw ng Espiritu Santo sa buhay ko. So ngayon po siguro tayo ngayon nakikinig, no? At hindi rin po natin siguro iniisip na nako, hindi ko kayang magbahagi ng salita ng Diyos kagaya nila sister. So wag po nating maliitin ang kakayahan po ng Espiritu Santo. Dahil yung bagay na hindi po natin kayang magagawa natin is because meron tayong o gumagalaw ang Espiritu Santo sa buhay natin. Sa paanong paraan po, no? Siyempre, sa Pentecostes, ano yung ginagawa ng mga apostol? Habang hinihintay po nila ang pagdating ng Espiritu Santo, di ba nananalangin din po sila? So ganun din, no? Kung gusto po nating gumalaw ang Espiritu Santo sa buhay natin, dumating at pag-alabi ng Espiritu Santo ang puso natin, buhay natin, mag-ingay siya, no? Magbigay siya ng alarm, magbigay siya ng kalayaan, no? Iparanas niya yung hangin na taglay niya sa buhay natin. So, pamamagitan po lahat yon ng Espiritu Santo, no? Pag-aalabin niya yung puso natin. Kagaya po nung nangyari sa mga apostol. So, ito pong kwento ng Pentecostes ay hindi po lang ito istorya ng mga apostol. Kung hindi ito rin po ay kwento natin at nangyayari sa atin ngayon. So sa pamamagitan po ng panalangin, pag-aalabin natin ulit sa buhay natin at pakikilusin natin sa pamamagitan ng panalangin ang Espiritu Santo sa ating mga buhay. Yun po isa sa pagkilos din ng Espiritu Santo. Binibigyan niya tayo ng kakayahang magpahayag. At minsan din, no, sa panalangin, nagdadasal po tayo, pero hindi po natin alam kung ano yung sasabihin natin sa Diyos. No? Lord, parang minsan nakatunganga lang tayong ganyan. Hindi natin din alam kung ano yung gusto nating sabihin sa Diyos. Hayaan din natin yung Espiritu Santo yung gumalaw sa atin upang yung sasabihin din natin sa panalangin ay manggagaling sa Espiritu Santo. No? So yun, isa din po yung paggalaw ng Espiritu Santo sa pamamagitan po ng panalangin. Kung hindi natin alam ang ating sasabihin sa Panginoon sa panalangin, hingiin natin yung gumalaw siya. Gumalaw ang Espiritu Santo sa ating puso. No? So yun.